Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapaloban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, maging mga panayam. Antabayanan po at sasainyan sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Unahin na po natin itong ating pakikibalita sa Department of Foreign Affairs o DFA. Napag-alaman nga natin na isang tour bus po ang naaksidente sa Interstate 90 sa Pembroke, Upstate New York, United States. Sakay po ang 51 mga pasahero ayon sa ulat. 5 po rito ang patay. At base din po sa initial na ulat, ayon po kay Trooper James O'Callahan, ang spokesperson po ng New York State Police ay karaniwan po o karamihan po dito sa mga pasahero ay may Asian descent. At sila po ay Chinese, Indians, meron din po mga Pilipino. Kaya naman po makikibalita po tayo. Live po natin kasama via phone patch ang spokesperson po ng Department of Foreign Affairs o DFA, si Ma'am Angelica Escalona. Magandang hapon po at welcome po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Ma'am Angelica. Magandang hapon, Bea, at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ayun, maraming salamat po at kami po ay inyong pinaunlakan dito. Makikibalita nga po kami dito po sa ulat ng bus crash sa New York. Sabi po nila may mga kasama pong Pilipino. So, ilang mga Pinoy po ba ang napabilang na casualty po dito po sa New York bus crash, ma'am? Okay, siguro i-recap ko lang muna, no? Nangyari itong tourist bus crash noong August 22, 12:22 p.m. New York time. Galing ang tour bus ng Niagara Falls at pabalik na nga ng New York City nang ito'y nawalan ng control. Ayon sa New York State Police, 54 ang laman ng bus, 52 ang pasahero, mga turista, at 5 yung namatay. Yung iba naman ay nasugatan. And as an update, nilabas na rin ng New York State Police sa kanilang website ang pangalan ng 5 namatay at kung taga-saan sila. Okay. And fortunately, wala pong Pilipino among the fatalities. That's a good news po, ma'am. At ito naman pong mga Pilipino, bagamat linawin natin, wala pong kasamang namatay doon po sa bus crash at inilabas na nga po yung mga pangalan.
from the police report nila. Pero ganun din, kumustahin na rin natin, Ma'am Angelica, meron po ba kayong balita kung kumusta po yung kalalagayan ng mga Pilipino po na kasama po dito sa bus na ito na naaksidente? Hindi po nagbigay yung mga otoridad ng informasyon about the nationalities ng mga na-hospital at yung mga na-discharge na rin, ano. Ang sabi naman nila ay karamihan sa mga pasahero na dinala sa ospital ay na-discharge, and the others who sustained major injuries are expected to recover. Ayun, so mabuti naman po kung ganun. At ngayon alam natin na hindi pala po tukoy din ang ating mga Filipinos sa kababayan, pero it's a good thing po na wala po nangyari sa kanila. Ito po ba mga Pilipino na ito, ma'am, ay mga turista po ba, OFW o student na nag-aaral doon sa US, or ano po ba, ma'am? Kung ibabasa po natin dun sa huling sinabi ng New York State Police, mga turista sila na nakasakay nga dun sa tour bus na pumunta sa Niagara Falls. Okay. And yes, ma'am. As of right now, ano po ang tulong na binibigay ng Department of Foreign Affairs doon po sa ating mga kababayang Pilipino na kasama po dito sa insidente? So patuloy ang pakikipag-ugnayan ng konsulado sa mga otoridad. Pero dahil nga sa privacy protocol sa Amerika, hindi sila basta-basta nabibigyan ng mga pangalan at iba pang detalye. Kaya naman ang konsulado, they posted an advisory in their social media. Nakalista doon ang Assistance to Nationals o ATN hotline ng konsulado kung saan makakatawag ang mga biktima o ang mga pamilya. Sa kasalukuyan, wala pa pong lumapit sa konsulado na biktima o family member. Okay, that's a good thing po. Ito pong assistance to nationals natin na pwede po na hingian ng tulong ng ating mga kababayan, just in case po, meron po ba tayong mabibigay na number, ma'am? Yes, nakapascal yan, but I can also give the number, ano? Sandali lang. Sige po, go ahead po. Yes. The number is, sandali, It's okay po. kasi nandun sa isang telepono ko, but hold on. Sige po. Antayin natin para po magkaroon din sila ng na number na pwede pong tawagan just in case. Okay. Yeah. Okay. Sa New York ito, 917 294 0196. 0916. Okay, 917-294-0916. Yan po yung ATN hotline number. Okay, maraming salamat po sa update, Ma'am Angelica. Ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Well, siguro po para sa ating mga kababayan sa ibang bansa na bumabiyahe ng malayo, please follow safety regulations sa inyong mga sinasakyan. Lalong-lalo na ang paggamit ng seatbelt. At muli, ang lahat ng ating embahada at konsulado ay may Assistance to Nationals hotline. Our goal is to ensure the protection and welfare of Filipinos in distress. Ayun. Maraming salamat po, Ma'am Angelica Escalona ng Department of Foreign Affairs. Thank you, Thank you ma'am. very much, Bea. Yan po si Ma'am Angelica Escalona, ang spokesperson po ng Department of Foreign Affairs. At nakahingi po tayo sa kanya ng update at magandang balita po, wala naman po mga Pilipino ang kasamang sugatan o namatay dito po sa bus crash o na-aksidenteng bus sa Pembroke, Upstate New York, dito po sa Estados Unidos. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan ay unahin na natin itong kilos pampanguluhan. Nagtungo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Sitio Camp 6 sa Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Dito personal na ininspeksyon ang mga gumuhong bahagi ng Cannon Road sa bahagi ng Camp 6, Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Nakasama ng Pangulo sa inspeksyon ang Alkalde ng Baguio City, si Mayor Benjamin Magalong at si City Engineer Charles Carame.
Matatandaan sa Cannon Road ang pinangyarihan ng gumulong na malaking bato dahil sa malalakas na ulan na dulot ng nooy bagyong Krising ng nakaraang buwan. Nitong Lunes, sinimula ng Baguio City ang investigasyon sa insidente kasama na rito ang pagtugon sa damage claims ng kinatawan ng may-ari ng Heaven's Gate Memorial Park na apektado rin ng pagguho ng lupa sa Cannon Road. Alinsunod pa rin ito ang investigasyon na ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang mga proyekto ng public works na nahaharap sa alegasyon ng korupsyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Trade Union Congress of the Philippines iminungkahi ang pagbuo ng Task Force Bantay Baha, Bantay Kaban na iimbestiga sa malawakang korupsyon sa mga flood control project. May report si Ray Ferrer. Iminungkahi ng Trade Union Congress of the Philippines na bumuo ng isang independent fact-finding body na tatawaging Task Force Bantay Baha, Bantay Kaban. Ang task force ang siyang mag-iimbestiga sa malawakang korupsyon at ghost flood control projects. Ayon kay TUCP Secretary General Arnel Dolindo, galit na rin ang mga manggagawa sa nangyayaring katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan. Anya habang pilit na pinagkakasya ng mga manggagawa ang arawang budget dahil sa kakarampot na sahod, hayagan namang ninanakaw at nilulustay ang pondo na galing sa buwis na kinakaltas sa kanilang sweldo. Ayon kay Dolindo, ang Task Force Bantay Baha, Bantay Kaban Fact-Finding Body ay bubuuin ng mga eksperto, iba't ibang sektor kabilang ang labor groups. Lahat ng aspeto ng kontrobersiya sa flood control ay sisilipin at lahat ng may sala ay papanagutin na tinukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isang pananabutay sa ekonomiya. Tiwala ang TUCP na sa pamamagitan lamang ng prosesong ito, may tataguyod ang pinakamataas na pamantayan ng integridad, walang kinikilingan, magiging transparent at maghatid ng tunay na hustisya sa bawat nagbabayad ng buwis. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang pagbaba ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa batay sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH. Mula Agosto 17 hanggang 21, 18 na lamang ang naitalang bagong kaso ng leptospirosis. Malaking pagbaba ito mula sa 1,112 na mga kaso na naitala noong bahagi ng Agosto matapos ang pananalasa ng mga bagyong Krising, Dante at Emong. Sa kabuuan, umabot na sa 4,436 ang kaso simula Hunyo 8, isang linggo matapos ideklara ang tag-ulan. Sa mga DOH hospitals, ramdam din ang pagluwag tulad sa Tondo Medical Center kung saan bumaba na sa 7 ang bagong admission mula sa dating 68 kada araw. Sa National Kidney Transplant Institute, isa na lamang ang bagong pasyente mula sa dating 25 at sa East Avenue Medical Center wala nang naitalang bagong kaso ngayong linggo mula sa dating 21 admission kada araw. Bagamat bumababa na ang bilang ng kaso, nananatiling nakaalerto ang mga DOH hospitals na may nakahandang leptospirosis fast lanes at sapat na bed capacity. Mahigpit ding ipinagutos ni DOH Secretary Ted Herbosa na walang pasyenteng tatanggihan kasabay ng pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng DOH hospitals. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi pabor si House Deputy Minority Leader
at mamamayang liberal ML Party List Representative Laila De Lima sa panukala ni Senador Ping Lacson na tanggapin ng Senado ng buo o in toto ang 2026 National Expenditure Program o NEP ng pamahalaan. Mungkahi kasi ng Senador para sa susunod na taon maaaring aprubahan na lang ng Senado ang 2026 NEP o NEP upang maiwasan ang insertions at kung may magiging problema nasa ehekutibong sangay na ang pananagutan. Ayon kay De Lima, hindi maaaring daanin sa eksperimento ang pera ng taong bayan. Giit niya nasa Kongreso ang power of the purse at kapag hindi nila sinuri ang panukalang budget para na rin anya nilang tinalikuran ang kanilang mandato ng konstitusyon at sa taong bayan. Babala ng mambabatas, kung susundin ang mungkahi, maaaring magdulot ito ng mapanganib na precedent. Hirikayat ni De Lima ang kapwa mambabatas na busisiin ng husto ang pondo ng bayan mula sa paghahain ng panukala, sa pagdinig at pag-aproba sa Kongreso, deliberasyon sa BICAM hanggang sa pagpapatupad ng mga ahensya ng gobyerno, kasabay ng pagpapanagot sa mga sangkot sa maaanomalyang mga proyekto. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Formal nang nakipag-partner ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 23 bagong service provider para palakasin ang suporta sa mga nangangailangan ng medical assistance. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang paglagda sa Memorandum of Agreement kasama ang mga bagong partner institutions. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ang kasunduan ay magdadala ng mas maraming ospital, pharmaceutical firms, medical suppliers at distributor ng mga assistive device na tatanggap ng guarantee letters ng DSWD. Sa ilalim ng kasunduan, ang mga kliyenteng nakakuha ng GL sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ay tatanggapin ng mga partner service provider. Bibigyan sila ng mga kinakailangang medical services gaya ng nakasaad sa dokumento. Ang GL ay isang dokumentong inisyo ng DSWD na pabor sa benepisyaryo at naka-address sa isang service provider upang magarantiya ang pagbabayad para sa mga serbisyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Cavite Solon nangako mas paiigtingin ang aksyon kontra sa pagdami ng stray animals. Si Kathleen Forbes sa balita. Sa pamamagitan ng isang privilege speech, itinutulak ni Cavite 4th District Representative Francis Kiko Barzaga ang kanyang advokasya para sa mga pusang gala at asong kalye. Giting Barzaga, mahalagang tugunan ng pamahalaan ng patuloy na pagdami ng mga ligaw na pusa at aso sa mga komunidad. Bilang dominant species sa mundo, mayroon anya tayong pananagutan sa kapakanan ng mga hayop, partikular na ng mga pusa at aso. Para sa neophyte lawmaker, ang pinakamadaling solusyon para makontrol ang populasyon ng stray cats at dogs ay gawing abot kaya ang veterinary service sa mga komunidad. Bagamat kulang sa pondo at veterinarians, ipinagmalaki ni Barzaga ang mga tagumpay na isinagawang spay-neuter programs katuwang ang Dasmariñas Veterinary Office at umaasa siya na maisasakatuparan din ito sa ibang panig ng bansa. I hope someday that these programs may be replicated all throughout the country. Despite our current situation, I'm optimistic that there's genuine public interest, especially among our youth, for the creation of a society that is kind and benevolent towards stray animals, and I hope that the same interest exists among my colleagues here today. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nailigtas ng Bureau of Immigration o BI sa Mactan, Cebu International Airport ang isang babaeng pinaniniwala ang biktima ng human trafficking na nagre-recruit para magtrabaho sa isang scam hub sa Cambodia. Kinilala ang biktima sa alias na Irma
30 taong gulang na nagtangkang lumipad papuntang Vietnam noong August 17 bilang umano'y regalo sa sarili. Unay sinabi niya nagtatrabaho siya sa isang construction company ngunit kalaunan inamin na bahagi siya ng Tupad program team at naengganyo ng kaniyang pinsan na tanggapin ang trabaho sa Cambodia kapalit ng 55,000 pesos na buwanang sahod. Nadiskubre rin na nakatanggap si Irma ng 28,000 pesos sa kanyang online account, ngunit ipinagbawal na galawin ang pera na ayon sa BI ay palatandaan ng modus o na pagkakautang sa recruiter para mahirapang tumanggi ang biktima. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, malinaw na ito'y trafficking scheme na naglalayong ipasok ang mga Pilipino sa mga scam hub kung saan marami na ang napaulat na naloko at naaabuso. Inendorso si Irma sa Interagency Council Against Trafficking o AYACAT para sa tulong at pagsasamparang kaso laban sa mga recruiter. Muli namang nagbabala ang BI sa publiko na huwag basta-basta tatanggap ng alok na trabaho mula sa social media o messaging apps at tiyaking dumaan sa Department of Migrant Workers o DMW ang mga oportunidad sa ibang bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinakabagong Love Bus route sa Cebu City inilunsad ng Department of Tourism o DOT. Magulat si EJ Lazaro. Inilunsad ng Department of Tourism o DOT sa pangunguna ni Secretary Cristina Garcia Frasco ang pinakabagong Love Bus route sa Cebu City katuwang iba pang mga miyembro ng gabinete. Ang Love Bus ay nag-aalok ng ligtas, komportable at higit sa lahat ay libreng biyahe para sa publiko habang tampok ang mga makukulay na disenyo na sumasalamin sa world-class na beaches, dive sites at festivals ng Cebu. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Secretary Frasco ang pasasalamat ito sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa mabilis sa pagtupad sa pangakong muling ibalik ang iconic na proyekto. Anya, ito ay magsisilbing libreng transportasyon para sa mga turista at sabayang plataporma sa pagsusulong ng mga tanyag na destinasyon ng bansa. Samantala, tiniyak ni DOTR Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy na ipatutupad ang Love Bus program sa iba't ibang lungsod sa Visayas at Mindanao. Sa Cebu, tinataya makatitipid ng hanggang 60 piso kada araw ang mga manggagawa at estudyante sa pamasahe, habang may nakalaang 125 million pesos na pondo taon-taon para dito. Kinumpirma rin ni DBM Secretary Amena Pangandaman na 1.3 billion pesos ang inilaan para sa 2026 upang masiguro ang nationwide implementation ng proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng isa sa mga opisyal nito sa Zamboanga Peninsula Region dahil sa reckless driving na nagresulta sa road crash. Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza II naglabas na ng show cause order ang LTO at inatasan ang sangkot na opisyal na isuko ang kanyang driver's license sa regional office ng ahensya. Nakatalaga ang opisyal sa Human Resources and Management Office ng LTO Regional Office 9. Batay sa inisyal na investigasyon, minamaneho ng LTO official ang pick-up truck mula Pagadian City patungong Zamboanga City nang bigla itong humarurot at lumubog ang sasakyan sa latyan at naging viral ang video nito. Hindi malinaw kung nasa impluwensya ng alak ang driver nang mangyari ang insidente. Dahil dito nahaharap ang opisyal sa reckless driving at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Posible siyang bawian ng driver's license at masambahan ng kasong administratibo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Itinaas ng Philippine Coast Guard o PCG ang ranggo ng mahigit 1,500 non-officers nito sa buong bansa bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang puwersa at kakayahan. Pinangunahan ni Rear Admiral Hostilio Arturo Cornelio, Deputy Commandant for Administration ng PCG ang dawning at oath-taking sa National Headquarters Port Area, Manila. Sa ngalan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, katuwang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layon na higit pang palakasin ang manpower at operasyon ng PCG. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Rear Admiral Cornelio ang kahalagahan ng skill at willpower upang maging mas mahusay ang junior non-officer sa pagpatupad ng kanilang tungkulin. Mahigit 786 mula apprentice seaman at apprentice seawoman ang naitaas sa Seaman Second at Seawoman Second, habang 754 naman mula Seaman Second at Seawoman Second ang na-promote sa Seaman First at Seawoman First. Dagdag pa ni Cornelio, mahalagang bahagi ng buong organisasyon ng PCG ang mga junior non-officers nito sa kanilang operasyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Aminado ang Department of Foreign Affairs o DFA na may ulat hinggil sa pagdami ng mga barko ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ at Continental Shelf ng Pilipinas. Ayon sa DFA, patuloy na imo-monitor ng Pilipinas ang lugar bilang bahagi ng mandato nitong pangalagaan ang soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng bansa, kabilang ang kaligtasan at kapakanan ng tropang nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Binigyan din ng ahensya na ang rotation at resupply o RORE mission sa Sierra Madre ay regular na humanitarian operations na isinasagawa sa ilalim ng soberanya. Dagdag pa rito, nananatiling umiiral ang provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China na siyang nagbibigay daan upang maisagawa ang mga misyon ng walang insidente. Tiniyak ng DFA na patuloy na ipatutupad ng Pilipinas ang nasabing usapan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Iyan ang ating nakalap ng mga national news sa tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness
na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Pagsasanay para sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture Profiling Platform for Local Government Unit o LGU, RSBSAP, LGU, sa lahat ng bayan sa Lambak, Cagayan, halos 100% na. Si Dina Villacampa ng RP Tugiga raw sa report. Arani nga na mabalin ipang-training tangamin na ilita rayon dos sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Baguio City Assessor's Office nagbabala sa publiko ukol sa paglipana ng huwad na titulo ng lupa na ginagamit na kolateral sa utang. Magbabalita si Joseph Cabanas ng RP Baguio. Nagbalaag ti City Assessor's Office iti publiko mainaig iti modos panagisalda iti peke wenno falsifikado at titulo ti daga. Sigon kini City Assessor Normita Ramon, adu ti mauawat da report manipod kadagiti individual na biktima dagitoy babaan iti panakaaramat dagiti real estate property can tax declaration. Dagiti biktima ket immanamong nagpautang iti kwarta gapo iti panagtalekda kastamatan ti kumpiyansa kasukat ti collateral a dokumento ken napnagdamit iti government ID ana iparang kadakwada. Ngem iti panagberipikar dagitoy ket pasig amin a peke a dokumento. Imbutaktak pa iti city assessor a sumagmamano a peke a titulo ken tax declaration ti kinumpiskarda manipod kadagiti agturturong iti opisina da. Kinunana makawawat damat iti verification inquiries manipod iti daddu mga institusyon kas iti Bureau of Internal Revenue ken bangko gapo iti panagraira ti peke at titulo ken tax declaration. Kinunapay ni Ramon dagiti peke a dokumento ket nausar iti pannakailako dagiti lote rason nainget ti balaagda iti publiko. Manipod ditoy Radyo Pilipinas Baguio. Siyak ni Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Joseph Cabanas ng RP Baguio. 2 barangay sa Catanduanes wagi sa 2025 lupong tagapamayapa incentives awards ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Si Rosie Nieva ng RP Verac sa balita. Liwat na nagtrayumpo ang 2 barangay gikan sa Catanduanes makalis makuha ang regional honors sa 2025 lupong tagapamayapa incentive awards kasunod kan sa indang trayumpo como provincial winners. Bigbisto na first runner-up sa first class municipality category ang barangay Palnab del Sur kan Verac, mantang nakuaman kan barangay Bagatabao kan Bagamanog ang first runner-up sa fifth class municipality category. Sigun sa DILG, pigtatampo kan mga parangal na ini ang dedikasyon asin kausayan kan duwang lupon sa pagpapautob kan katarungang pambarangay system sa paagi kan fair mediation, maagap na pagresolbar kan mga problema asin makabagong paagi kan pagmamantingil kan katuninungan. Ang lupong tagapamayapa incentives awards ang primerong programa kan DILG na nagbibisto sa mga natatanging lupon sa bilog na nasyon. Obheto kainiing kami na ron ang mga barangay na pakusugonan sa inang katarungang pambarangay system. Gikan sa RP Verac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nominasyon para sa Bayanihan Media Awards 2025 Regional Level patuloy na tinatanggap ng DepDev. Ang detalye mula kay Jessa Agua Ilanan ng RP Cebu. Padayong mudawat ang Department of Economy, Planning and Development Central Visayas o DepDev ug mga entries alang sa Bayanihan Media Awards 2025 kun BMA. Ang BMA 2025 nagtumong sa paghatag og pasidungog sa mga media practitioners nga naghimo og voluntaryong buhat nga nakatampo og pagpaambit usab sa impormasyon nga makapauswag sa komunidad. Matod ni Jennifer C. Bretanya, ang Regional Director sa DepDev 7, ang pagdawat sa nominasyon magpadayon hangtod Setyembre 12 tuig 2025. Ang mga nominasyon alang sa BMA 2025 dinhi sa Central Visayas mahimong isumiter sa mga Philippine Information Agency Provincial Information Centers sa Sugbo, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Pinagi sa BMA 2025, gilauman nga mas daghan pang media practitioners ang madasig sa ilang serbisyo alang sa volunteerismo. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 13 barangay officials mula sa lalawigan ng Iloilo dumalo sa isinasagawang Liga ng mga Barangay Day. Magulat si Janelle Baclay ng RP Iloilo. Nangin manindalago ng ginhiwat nga Liga Day 2025 sa Liga ng mga Barangay sa probinsya sa Iloilo sa nagligad nga Agosto 24. Kinabanta yara sa masobra 13,000 ka mga barangay officials ang nagtambong. Suno kay Liga ng mga Barangay, President Honorable Amalia Victoria Diboque, madamo sa aktibidad ang ginhiwat kaging pasakupan sa nagkalain-lain nga delegasyon sa mga barangay officials. Dugang panidibuke kahiginan ini, agod mapasadya ang mga barangay officials bangod sa madamo nga palagwaon, pahampang, konsyerto kag mga parafol. Ugot naman ang ginpatigayon nga seguridad sang Liga ng mga Barangay sa diin sila nagapakigaangot sa kapulisan Iloilo City Government sa pagbantay sa estado sang trapiko sa Iloilo Sports Complex. Ini na ang isa sa pinakadako nga selebrasyon sang Liga Day sa probinsya sang Iloilo, dugang pa ni Diboque. Gikan sa Iloilo, para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Libo-libong trabaho iaalok sa isasagawang Kadayawan Job Fair 2025 bukas. Narito ang report ni Sheila Lesondra ng RP Davao.
Gikatakdang magpahigayon ng Department of Labor and Employment o Dole Davao Region kauban ang Public Employment Service Office o PESO ug ang lokal nga kagamanan sa Davao ug Kadayawa Job Fair karong August 25, 2025 sa NCC Mall Victoria Plaza Atrium Bahada ning syudad. Tumong niini ang paghatag og daghang oportunidad sa mga Davaoenyo nga nangita og trabaho. Gilauman nga dul-an anaa sa 2,600 ka mga job vacancies. Ang itanya gikan sa lokal ug international nga mga kumpanya sa nagkadaiyang sektor sama na lamang sa mga BPO companies, manpower services, manufacturing, retail ug lakip sab ang overseas employment. Hangyo na lamang sa ahensya ngadto sa mga aplikante nga magdala sa ilang mga updated nga biodata o resume, kauban usab ang mga valid IDs ug uban pang kinahanglanon aron mapadali ang proseso sa aplikasyon. Gikan Davao City, Sheila Lisondra alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sheila Lisondra. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan hatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or troll post at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o SBP na pinadali na ang pagdetermina ng credit scores at default probabilities ng mga small and medium enterprises o SMEs. Nakipagsanib ang BSP sa Japan International Cooperation Agency o JICA para sa Credit Risk Database Philippines Web-Based Scoring o CRDPH system. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na layunin ng platform ay tulungan ang mga financial institutions o FIs para tignan ang credit worthiness ng SMEs. Pinaliwanag ng Central Bank na bumubuo ang online platform ng mga credit score at default probabilities gamit ang anonymized financial at non-financial data mula sa mga nakikilahok na FIs. Dahil dito, mas napapabilis at accessible ang SME loan assessments na hindi na kailangan ng mga standalone software installations. Sa pamamagitan ng karagdagang tool para sa pag-aproba at pagpresyo sa mga SME loans, sinasagot ng CRDPH system ang missing middle o ang mga negosyo na masyadong malaki para sa microfinance, subalit masyadong maliit para sa mga tradisyonal na commercial banks.
Bukod sa enhancing credit risk management, binibigyan din ang mga policymaker ng sistema ng benchmark statistics at datos para gabayan ang mga SME financing measures. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumakas ang research, digital health at manufacturing hub goals ng Pilipinas dahil sa pagpasok ng mas maraming pharmaceutical players. Ang plano na magkaroon ng kauna-unahang Pharma Innovation Hub kasama ang mga existing operations ng Merck Business Solutions at Royal Life Pharma sa Philippines Economic Zone Authority o PEZA accredited zones ay nagpapakita na ang Pilipinas ay isang susing pharmaceutical manufacturer sa Southeast Asia region. Sinabi ng Business Monitor International o BMI, isang market analyst sa ilalim ng Fitch Solutions Company, na inaasahan nila na ipagpapatuloy ng Pilipinas na imintina ang kanilang posisyon bilang pinakamalaking pharmaceutical market sa Timog Silangang Asya. Ayon sa ulat ng BMI, tinatayang aakyat ang forecast pharmaceutical market sa $7.5 billion pagdating ng taong 2029 mula sa $6.1 billion noong 2024 na lalago ng 5 taon na compound annual growth rate na 4.5% sa local currency terms at 4.1% sa US dollar terms pagdating ng 2029. Una nang inulat ng Department of Trade and Industry o DTI tungkol sa pagsasama ng PEZA at AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines para magtayo ng Pharma Innovation Hub na sa una ay isang Oncology Innovation Center katulad ng center ng kumpanya sa United Kingdom. Plano nitong gamitin ang Artificial Intelligence o AI para sa maagang pagtukoy sa cancer, pagpapalawig ng patient support systems, pagtatayo ng healthcare workforce capacity at itaguyod ang evidence-based policy development. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan na tataas ang presyo ng mga pangunahing produktong petrolyo sa bansa itong darating na linggo dahil na rin sa mga geopolitical developments sa ibang bansa. Ito ay kabaliktaran para sa presyo ng diesel na bumaba ng 80 sentimo kada litro nitong nakarang linggo. Sa isang pahayag, sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na nakikitang tataas ng 20 sentimo hanggang 40 sentimo ang presyo ng diesel kada litro at 40 sentimo hanggang 60 sentimo kada litro ang gasolina. Ipinaliwanag ni Bellas na ang paggalaw ng presyo ng langis sa Asian benchmark na Means of Platts Singapore o MOPS ay medyo mababa sa umpisa ng linggo dahil sa posibleng magkaroon ng usaping pangkapayapaan sa gera sa Ukraine na luluwagan ang sanctions sa Russia at dalhin ang langis nito pabalik sa pandaigdigang merkado. Subalit dahil sa walang kasiguraduhan na magkakaroon ng usaping pangkayapaan ay nagpataas ng presyo ng langis dahil sa mas mahigpit na sanctions sa Russia at karagdagang taripa ng Estados Unidos na bumibili ng langis sa Russia ay mapipigilan ang paglabas ng kanilang langis. Sinabi din ni Bellas na mataas pa din ang level ng freight at premium dahil sa nananatiling geopolitical risks. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Bubuksan ng Alas Pilipinas Men's Team ang kanilang kampanya sa 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship sa susunod na buwan, kalaban ang kulang-kulang na Tunisia na maglalaro na wala ang kanilang star spiker na si Wasim Bentara. Hindi maglalaro ang 29 anyos na ace winger para sa Tunisia dahil sa hindi sinabing prior commitment na nagdulot naman ng magandang balita para sa Pilipinas. Lumabas na ang veteranong opposite spiker na si Tara ay ang top scorer ng Tunisia noong sila'y lumahok sa 2020 Tokyo Olympics kung saan nagtapos sila sa ika-11 pwesto sa 12 koponan na sumabak sa games. Kasalukuyan naglalaro si Tara sa Italy na Superlega kung saan nakakasalamuhan niya ang iba pang magagaling na players sa buong mundo katulad ni Yuki Ishikawa ng Japan at Agustin Loser ng Argentina. Kahit wala si Tara, mabigat pa din ang Tunisia kung saan maglalaro pa rin ang mga veteranong players na sina Hamza Naga at Elias Karamosli na pangungunahan ang ikalawang magaling na koponan sa Africa. Kasama ni Tara sina 6'2" na si Naga at 6'4" na si Karamosli kung saan nakuha ng Tunisia ang ika-11 sunod-sunod na titulo noong 2021 African Men's Volleyball Championship. Makakalaban ng Tunisia ang Pilipinas sa pagbubukas ng torneo sa Setyembre 12 na gaganapin sa Mall of Asia Arena kung saan umaasa ang mga Pinoy na kunin ang isang upset laban sa world number 42 Tunisia. Susunod na mga kalaban ng Alas Pilipinas ay ang Egypt sa Setyembre 16 at Iran sa Setyembre 18. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakagawa ng malaking upset ang Cherry Tigo kung saan tinalo nila ang Creamline sa loob ng 5 sets, 25-20, 24-26, 21-25, 25-17 at 17-15 sa 2025 Premier Volleyball League o PVL Invitational Conference nitong Sabado na ginanap sa PhilSports Arena. Umasa ang crossover sa tambalang veterano na sina Ara Galang at Rene Peñafiel para gumanda ang kanilang record sa 2-1 habang bagsak sa 1-2 ang Cool Smashers. Naging bituin si Galang sa duwelo ng dalawang malalakas na koponan kung saan nagtapos ito ng may 20 puntos galing sa 15 attacks, 4 na blocks at isang service ace habang si rookie Peñafiel ay nakagawa ng 18 markers mula sa 15 attacks at 3 service aces. Cherry Tigo, pinangunahan naman ni Gemma Galanza ang
Creamline sa nalikom nitong 23 puntos, kasama pa ang 10 excellent digs at 12 excellent receptions habang nagrehistro si Michelle Gumabaw ng 21 markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, maagang naghahanda si Kevin Kiambao para sa paglalaro nito sa kanyang ikalawang season sa Korean Basketball League o KBL. Mula sa kanyang paglalaro sa 2025 FIBA Asia Cup para sa Gilas, Pilipinas, bumalik na ang 6'5" forward mula Muntinlupa City sa Land of the Morning Calm at mag-ensayo para sa Goyang Sono Sky Gunners. Sa 5 laro sa Gilas sa Asia Cup, nagrehistro ng mga average ang 2-time UAAP Most Valuable Player na 12 points, 2.2 rebounds at 1.6 assists. Maganda din ang ipinakita ng dating De La Salle University player sa pagtirada sa 3-pointer kung saan nag-average ito ng 2.4 na naipasok sa 5.4 attempts sa Jeddah na may antas na 44.4%. Sinabi naman ni Philippines head coach Tim Cone na lumalaban si Kiambao para sa posisyon at sa paglalaro at nananalo ito. Nag-average si Kiambao ng 16.9 points, 6.3 rebounds, 3.9 assists at 1.3 steals sa kanyang unang 23 laro sa Korea at ngayon ipapakita niya kung paano lalo siyang natuto at gumaling sa oras na sumabak ang Sky Gunners sa kanilang kampanya sa 2025 to 2026 KBL season. Produkto din si Kiambao ng National University Nazareth School at inaasahang sasama muli ito sa Gilas sa oras na lumahok ang Nationals sa 2027 FIBA World Cup Qualifiers na magbubukas sa Nobyembre. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay magbibida sa isang pelikula sina Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu. Love You So Bad ang titulo ng proyektong gagawin ng direktor na si May Cruz Alviar. Quote-unquote, merong parang two sides, so who's gonna win? It's that tug of war na parang who's going to win, beautiful love story full of kilig, a lot of lessons, and of course, this will resonate to all. Yan ang pagbabahagi ni Direk May. Masayang-masaya naman si Dustin dahil makakapagbida na siya sa pelikula na kasama ang kapwa Pinoy Big Brother housemates. Ayon sa binata, ay pinapangarap nila habang nasa loob pa ng bahay ni Kuya na makapagtrabaho ng magkakasama pagkatapos ng PBB.
Sabi nga ni Dustin, quote and quote, kami naman lahat sa bahay ni Kuya, yun yung dream namin paglabas. Makapag-work kami together, but ngayon 3 kami, super talagang natuloy yung manifestation. Bata pa lamang daw ay talagang pinapangarap na ni Bianca na makapagbida sa isang pelikula. Hindi halos makapaniwala ang kapamilya actress na mangyayari na ito ngayon. Quote and quote, I've waited for this moment for a very very long time. So grabe, parang sabi ko, shucks, totoo ba ito? Kasi Lord, kung panaginip ito, gigising o gisingin mo na ako. Yan ang nakangiting pahayag ni Bianca. GMA Pictures, Regal Entertainment at Star Cinema ang magsasani puwersa upang gawin ang naturang pelikula. Sobrang excited na ngayon ni Will na makapagsimula ng kanilang shooting. Quote and quote, nung sinabi na sa akin na magkakaroon kami ng film, sobrang na-excite ako. Kasi sobrang love ko talagang mag-shoot ng mga film and sobrang na-enjoy ko. And knowing na makakasama ko sina Dustin at Bianca, yan ang paglalahad ni Will. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, magbabalik teleserye na ang Asia superstar na si Catherine Bernardo matapos ang opisyal na anunsyo ng ABS-CBN at Dreamscape Entertainment. Magsisilbing reunion project din ito ni Catherine sa Dreamscape Entertainment makalipas ang 15 taon kung saan ang naturang production unit ang nasa likod ng Mara Clara, isa sa pinakatumatak sa mga manonood na teleserye ni Catherine na umere noong 2010. Inanunsyo ang inaabangang teleserye comeback ni Catherine sa pamamagitan ng isang video sa social media kung saan nagpa-hair and makeup ang aktres para sa isang photoshoot. Ang huling kapamilya teleserye ni Catherine ay ang romantic comedy na Too Good to Be True noong 2022 kung saan kasama pa nga niya dyan, si Daniel Padilla. Bumida rin siya sa big screen para sa Hello Love Again kung saan nakasama naman niya si Alden Richards at kamakailan nagsilbi siya bilang isa sa mga hurado kasama ni Donnie Pangilinan ng Pilipinas Got Talent. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Steph Vicente. Yan po ang ating showbiz balita. Iyan po ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Susan Aizon at Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat kay Leo Magpayo para sa Balitang Business at Sports, sa ating executive producer Steph Vicente na siya ring naghatid sa atin ang ating showbiz balita, sa mga nag-uulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.